Isang mapagpalang Wednesday morning. Oh, tama ba? Yes, Wednesday morning sa ating lahat. Maganda umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay October 1, 2025. Unang araw sa buwan ng Oktubre. Ayan, pumasok na po tayo sa panibagong Burr month. Ayan. Sana po mga kanyusik ay maging puno ng pagpapala, puno ng blessings ang panibagong buwan po sa atin. Ayan, hingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pagpasok po natin sa panibagong buwan. At sana po ay mapuno tayo ng positibong bagay lang sa pagharap po natin sa panibagong buwan ngayong taon. At syempre sa mga nalalabi pang buwan ngayong 2025. Ayan. Kayo po ay nakatutok na mga kanyusik sa opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At mayroon na naman po tayong mga issue, mga balita na pag-uusapan ngayong araw po ng Wednesday. Pero bago po tayo dumako dyan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Minsan, ipinasyal po ni San Pedro sa langit ang isang tao at dinala niya sa isang malaking gusali ang taong iyon. Pumasok sila sa isang malaking silid at nakita ng tao sa kwartong iyon ang mga anghel na bising-busy magbukas ng mga sako-sakong envelope at binabasa ang mga sulat na iyon. Sa pagtataka ng tao, nung kasama po ni San Pedro, ay tinanong niya si San Pedro, ano pong mayroon sa kwartong ito? Ang sagot naman po ni San Pedro, ito ang receiving room. Dito, tinatanggap ng mga anghel ang mga sulat, request, petisyon ng napakaraming tao na may hinihiling sa Diyos. Pagkatapos, ay nagpunta rin sila sa isang silid na malaki rin. At nakita doon ng tao na bising-busy rin ang mga anghel sa paglalagay ng mga sulat sa envelope at inilalagay sa isang conveyor belt. Nagtataka muling nagtanong ang tao, ano naman ang ginagawa ng mga anghel dito? Sagot naman po ni San Pedro, ito ang processing room. Lahat ng mga sulat at petitions, request na sinagot ng Panginoon ay pinoproseso dito at ipinadadala sa mga humihiling. Pagkatapos nito, nagpunta pa sila sa isang silid na may kaliitan. At nakita po ng tao na hindi katulad ng mga naunang silid kanina na nakita niya. Doon ay kukunti lang ang mga anghel. Medyo madilim at wala rin sila masyadong ginagawa. At ang ilan pa nga sa mga anghel ay natutulog pa. Muli pong nagtanong ang tao, ano ang silid na ito? Bakit yung dalawang nauna ay napakalaki? Ito naman ay napakaliit at wala masyadong pinagkakaabalahan. Sagot po ni San Pedro, ito ang gratitude room. Nakakalungkot, maraming request ang sinagot ng Diyos, subalit kaunti lang ang nagpasalamat. Kahit man lang thank you cards, walang nagpadala sa Diyos. Sinabi pa ni San Pedro, natatakot ako na balang araw kakailanganin ng isara ang kwartong ito. Ano po ang mapupulot nating aral sa kwento po natin ngayong umaga? Ito po ay ang hindi lang palaging paghiling sa Panginoon, kundi pagpapaabot din po ng ating pasasalamat.
Sa bawat answered prayer ba na nakukuha natin mula po sa Panginoon, nagagawa po ba nating magpasalamat? O baka pag natupad na yung inyong hiling, kalimutan na, no? Nakalimutan ng magpasalamat sa Diyos dahil wish granted na. Samantalang nung humihiling pa lang tayo ay mayat maya ang dasal. Lahat ata ng simbahan kung kaya pupuntahan, di po ba? Sana po ay kung gaano tayo kataimtim na nagdarasal sa tuwing may kahilingan po tayo sa Panginoon, ay ganoon din tayo kataimtim na mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon kapag natupad na po ang ating ipinagdarasal sa Kanya. Minsan po kasi sa sobrang tuwa, sa sobrang overwhelmed po natin dahil finally natupad na natin yung mga hinihiling natin. Parang nakakalimutan po natin na magbigay ng kahit kakaunting pasasalamat sa Panginoon. Dahil hindi naman po natin makakamit itong mga pinagdarasal, mga wish po natin sa buhay kung hindi rin po niya ipinagkaloob, kung hindi niya binigyan ng go signal. Siyempre, bukod po doon sa mga kahilingan natin, mga kanyusik, marami din po tayong mga biyaya na natatanggap mula sa Kanya na hindi man natin hinihingi, kusa niya pong ibinibigay. Gaya na lang po nung siyempre yung araw-araw po nating pagising. Ito, ngayong umaga, magkakasama na naman tayo. Pumasok na naman tayo sa panibagong buwan. Ayan, October. Ayan, magkakasama pa rin po tayo mga kanyusik. Ito po ay isang malaking blessings mula po sa Panginoon na hindi po dapat natin tinitake for granted. No? Dapat po nating ipagpasalamat sa Kanya. Yung moment na nandito pa tayo sa mundo, makakasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay, magagawa pa natin yung mga bagay na gusto nating gawin. Ayan po ay dapat po nating ipanalangin at ipagpasalamat po sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Wednesday.